بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kanina before tayo nagsalah nilakay natin mahalagang usapin patungkol sa isa sa mga usul al-i'tiqad ng Ahlus Sunnah wal Jama'a, isa sa mga pangunahing pininiwalaan sa aqida ng Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ito ay patungkol sa ano nga? Al-wala'u wal-bara'. Ngayon, tatalakay natin ang ano yung mga pwede mong gawin sa pakikitungo mo sa mga sila na mga hindi Muslim. Ano yung mga ipinahintulot sa atin sa Quran at sa Sunnah na maaari natin gawin sa pakikitungo natin sa mga sila na mga hindi Muslim. Mahalaga itong malaman ng bawat isa sa atin mga ikhwa. Kasi bakit? Dahil wala tayo sa isang Islamikong bansa. Nakatira tayo na tayo mga minorities. Majority na nakatira sa atin ay mga hindi Muslim. Siguro ang iba sa atin dito, o marami sa atin dito, kamag-anak niya hindi Muslim. Siguro ang iba sa atin dito, ang nakakasalamuha niya araw-araw, mga hindi Muslim. Marami, maging dito na sa abroad, maging dito na sa Islamikong bansa, ang katrabaho niya, office mate niya, ang co-work niya, lahat ay mga hindi Muslim. Halos karamihan ng mga hospital dito, karamihan sa mga nagtatrabaho, mga hindi Muslim. So dapat malaman ng bawat isa sa atin, paano tayo makitungo sa mga sila ng mga hindi Muslimin. Kabilang sa mga ipinahintulot ng Islam ay walang masama na upahan sila sa mga gawaing hindi kailangan ang pamumuno ng isang Muslim. Yajuzu isti'maluhum wa isti'jaruhum fil a'mal allati laysa fiha wilayatun ala Muslim. Walang masama na i-hire mo sila, i-recruit mo sila, i-employ mo sila. Walang masama sa ganon. Nung dalil, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay naghijra, sinong ginamit niyang guide? Ang ginamit niya isang hindi Muslim, si Abdullah ibn Urayqat, na isa siyang khirrit. Kabisado niya ang daan. Sa ngayon, GPS. Alam niya ang lahat ng locations. Kabisado niya pasikot-sikot ng mga daanan mula sa Makkah papunta ng Madina and vice versa. Alam niya yung mga sikretong daanan ng mga kumbaga daanan ng mga smugglers. Ganon din mustahab. Sabihin ng mustahab, iminumungkahi. Na magkakaroon ka ng kabutihan kapag ginawa mo ito. Mustahab na mag-ambag ang Muslim sa mga nangangailangan sa kanila bilang sadaqah. Merong needy sa kanila, merong lumapit sa iyo, may namatayan, merong nangangailangan ng donation, ng tulong, ng assistance. Kung sa tingin mo naman na isang paraan yun, na maengganyo mo sila na tanggapin ang Islam, walang masama na tumulong ka sa kanila dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in general form, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Magpakita kayo ng kabutihan o kayo mga Muslimin sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala mahal niya ang mga taong nagpapakita o gumagawa ng kabutihan. Ganon din walang masama ang hadiah, magregalo sa mga hindi Muslim bilang paghihikayat sa kanila sa Islam o para sa anumang kapakanan ng Islam. Kung sa tingin mo ang pagregalo mo sa kanila ay ikakabuti, magiging daan na ma-inlove sila sa Islam, magregalo ka. Pero wag mo lang itaon yung pagregalo mo sa mga okasyon nila, sa mga exclusive na mga kaarawan nila, yung pakikipag-exchange gift. Ano yun? Pwede hindi? Di pwede. Lalo't lalo na kapag ito ay related sa isang okasyon na exclusive lang sa kanila, sa Kapaskuhan nila, sa New Year.
Huwag kang makisali sa kanila. Pero, kung halimbawa, isang katrabaho mo, pauwi na siya, mag-exit na, for good na. So dito sabi mo, naisipan mo na magbigay ng regalo sa kanya bilang remembrance, memory, na at least maalala ka niya every time nakita niya yung regalo mo sa kanya. Ha? Na baka yun ang maging daan na maging Muslim siya o di kaya ay hindi niya kakalabanin yung mga Muslimin pag-uwi niya dun sa atin. Walang masama sa ganito. Pero yung magregalo ka sa kanya dahil sa birthday niya, di pwede ang ganun. Magregalo ka sa kanya dahil sa tinuring ka na ninang o ninong, di rin pwede ang ganun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Walang masama, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pakitaan ninyo ng kabutihan, maging makatarungan kayo sa pakikitungo ninyo sa mga sila na hindi naman nakipagyera sa inyo, hindi naman nakikipagpatayan sa inyo sa din, sa ngalan ng din. Walam yukhrijukum min diyarikum, di naman nila kayo pinapalabas sa mga bayan ninyo, sa lugar ninyo, di nila kayo pinapalayas. Di naman nila ini-squat yung lugar ninyo, walang nangyaring hidwaan sa pagitan ninyo at sa pagitan nila. Kumbaga, sila ay mga musalimun, sila ay mga tao na sibilyan lang, walang masama na magpakita kayo ng kabaitan sa kanila. Kabilang sa kabaitan yung pagbibigay ng hadiah sa kanila. Ganon din kabilang sa mga ipinahintulot na gawin ng isang Muslim, mustahab na tanggapin sila ng mabuti kapag sila ay bumisita sa isang Muslim. Mustahab na magpakita ka sa kanila ng hospitality. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Sino man ang naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ganoon din sa yawmul akhir, kailangan niyang tanggapin ng mabuti, entertain niya ng maayos ang mga bisita niya. Pakita siya ng magandang hospitality sa kanila. So, walang masama na ipaghanda mo sila. Paupuin mo sila sa magandang inuupuan sa inyo. Wala ring masama na bumisita sa kanila, vice versa. Ikaw ang bibisita o di ka ikong bisita, walang masama. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, binisita niya ang isang bahay ng Yahud. Noong sinabi sa kanya na merong naghihingalong hindi Muslim at nirequest siya na puntahan yung tao na yun, pinuntahan niya. At inimbitahan niya yung bata na yun na naghihingalo, nag-aagaw buhay, na mag-Muslim, mag-shahada. So, tinignan niya ang tatay niya. Sabi sa kanya ng tatay niya, Ati' Abul Qasim. Sundin mo, sabi niya, kung anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nagshahada siya. Paglabas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, namatay yung bata na yun pagkatapos niya nagshahada. So, natuwa ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Ganon din, walang masama na tugunan mo ang kanilang imbitasyon kapag ito ay walang anumang peligro, walang may kabuluhan, may faida. Inibitahan ka halimbawa sa isang pagsasalo-salo dahil sa nakagraduate, sa nakapasa sa board exam, ang anak ng kapitbahay nyo na hindi Muslim, at wala namang mga pork, wala namang mga haram na inihahanda nila. O di kaya kamag-anak mong kuminsan, ganun. Isa sa mga kamag-anak mo, nakauwi galing sa abroad, nakauwi galing sa biyahe, gumaling galing sa sakit, pagkaka-hospital, tapos nagkaroon ng salo-salo, ng gathering. Walang masama na kapag inimbitahan ka nila na dumalo sa okasyon na yun na hindi naman related sa religion nila, walang masama ang dumalo ka. Dahil ang Rasul sallallahu alaihi wasallam mismo siya, nung inimbitahan siya ng isang Yahudiya,
tinugunan niya ang imbitasyon sa kanya. Bagkus ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Khaybar, nung after na nilang nanalo sa Khaybar, natalo na ang mga Yahud, nilason pa nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilagyan nila ng poison yung pagkain na ipapakain nila sa kanya. Ganun pa man, nakasal sa Kutub as-Sira na hindi hinatulan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng parusang kamatayan yung babae na yon na nanglason sa kanya, maliban na lamang noong namatay ng isa sa mga kasama ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na nakakain ng poison na yon. So sa kanya, para lang sa kanya, pinatawad niya yung babae na yon. Pero dahil sa merong isa sa mga sahabang nakakain ng lason na yon, doon hinatulan siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng parusang kamatayan. Ganon din, walang masama na pakitunguhan sila sa mga muamalat dunyawiya, sa mga transaksyon na related lang sa dunya. Limbawa, buy and sell. Walang masama sa ganun. Makipag-deal ka sa kanila, halimbawa, nagbenta ka ng lupa, o di kaya bumili ka ng lupa, nagbenta ka ng item, bumili ka ng paninda galing sa kanila, nangutang ka, nagpautang ka sa kanila, walang masama sa mga muamalat al-maliyah, muamalat dunyawiya, sa mga hindi muslimin. Mismo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata wa dir'uhu marhunatun 'inda al-yahud. Namatay siya na samantalang ang kanyang ang kanyang armor, nakasanla, nakamortgage sa Yahud. Nangutang siya sa kanila ng bigas. Samantalang nandoon ang mga mayayaman na mga sahaba, nandoon ang mga maperang mga sahaba. Kaya niyang humiram ng pera kay Uthman ibn Affan na mamanugang sa kanya. Ganon din, kaya niyang manghingi ng pera sa mga mayaman ng mga sahaba. Maraming milyonaryong sahaba. Pero sabi ng mga ulama, anong wisdom? Bakit sinadya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mangutang sa Yahud? Sabi nila dahil sa gusto niyang i-prove na walang masama na makipag-deal sa kanila ng financial matter. Samantala, ang mga Yahud, kilala sila na ashabu suht. Kilala sila sa pakikipag-deal sa riba. Pero gustong i-prove ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, gusto niya na pagaanan tayo na walang masama na makipag-deal sa kanila pagdating sa mga makamundong bagay. Ganon din kabilang sa mga ipinahintulot na gawin ng Muslim sa mga sila na mga hindi Muslim, pinapahintulot na ipagkaloob sa kanila ang zakat. Walang masama na, halimbawa, may kamag-anak ka na hindi Muslim. Tapos, yung pera mo, umabot na ng nisab. Wajib na sa iyo ang magzaka. Inisip mo, kanino ko ito ibigay? Kung sa tingin mo, yung kamag-anak mo na hindi Muslim, o di kayang kakilala mong hindi Muslim, yung katrabaho mo na hindi Muslim, na talagang nangangailangan siya, tapos kapag binigyan mo siya ibinigay mo sa kanya yung zaka, malaki ang chance na mag-Muslim siya. So mas mainam na doon mo ibigay yun. At walang masama sa ganun. Dahil mismong Allah subhanahu wa ta'ala, itinalaga niya na kabilang sa mga ashabuz zaka, kabilang sa mga qualified na bigyan ng zaka, ang muallafati qulubuhum. Sinabi niya sa Quran Al-Karim, innamas sadaqatul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal muallafati qulubuhum. Ang kabilang sa mga kategory ng mga qualified na bigyan ng zaka ay ang mga fuqara, ang mga masakin. Anong pagkakaiba ng dalawa? Wal 'amilina 'alayha, yung mga collectors ng zaka. Ganon din, al-muallafati qulubuhum, yung mga tao na malalapit yung puso nila sa Islam. O di kaya, kahit na wala silang chance na yumakap sa Islam, pero kapag binigyan sila ng zaka, matatahimik sila. O di kaya, instead na magalit sila sa mga Muslim, ay maneutralize sila. Kagaya ng ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga zu'ama al-qabail. Noong after ng Ghazwa Taif, ng Hunain, pinamigay niya sa kanila ang mga zaka.
kinalimutan niya ang Ansar, ang mga Muhajirun, samantalang sila yung nakipaglaban kasama ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang hangarin niya doon para ma-neutralize sila. Kaya nga sinabi nila, si Muhammad ay namimigay ng zakah man la yakhsha al-faqr. Na grabe sabi nila, ka-generous si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil doon naingganyong marami sa kanila na yumakap sa Islam. So isa ito sa mga wisdom ng Islam, hinihikayat sila yumakap sa Islam maging sa financial matter. Kahit pa mayroong ma-involved na pera. Ibig sabihin ng hindi ma-involved na pera, hindi yung suhol kasi yun ang ibig sabihin, kahit paggamitan mo ng pera, halimbawa, may kamag-anak ka na nasa hospital, kailangan niya ng pambayad ng bill. Wala siyang malapitan kung hindi ikaw lang. Tapos, sabi mo sa kanya, huwag ka na mangutang. Ito, ako na magbabayad ng bill ninyo, ng kurente ninyo. Pagkatapos nun, ginawa mo yung paraan para makumbinsi mo sila na yakapin ng Islam. Walang masama sa ganun. Walang masama na tumanggap ng hadiah mula sa kanila kung hindi ito magdudulot ng masama. Dahil si Propeta Muhammad SAW tumanggap ng hadiah sa mga musyrikun. Ganoon din walang masama na makipagnegosyo ang isang Muslim sa kanila. Ibig sabihin, maging business partner mo sila. Sa kondisyon na dapat ang Muslim ay kasaling mamamahala nito. Ibig sabihin, kapag nag-invest ka sa kanila o sila ang nag-invest sa iyo, ay dapat na transparent. Alam mo yung flow ng takbo ng negosyo ninyo, dahil baka madala siya ng emosyon, sasabihin niya ay Muslim ito. Kaya sabi niya, bawasan ko ng yung 3 zero, gagawin kong ano lang, 2 zero lang. Yung 6 digit, sabi niya, gagawin ko mga 5 digit lang o ganun. So, baka madala siya ng emosyon. Kaya kailangan na bantayan mo siya. Ganun din na walang masama na magtrabaho ang Muslim sa hindi Muslim. Subalit, ipinagbabawal na manilbihan ang Muslim sa kanila sa mga personal na gawain. Tulad halimbawa ng yung mga personal na gawain na mamaliitin nila ang Muslim. Tagapaglinis, cleaner, tagapaglaba. Hindi pwede na gawin ito ng Muslim. Ganon din, walang masama na batiin sila sa mga makamundong okasyon nila. Gaya ng tulad ng pagkakaroon ng bagong anak. Newly born. Kapitbahay mo, halimbawa na hindi Muslim, o di ka katrabaho mo sa opisina, sa ospital, hindi Muslim. Tapos may bagong baby sila, alangan naman na lang, wala kang sasabihin. Walang masama. I-congratulate mo. Di kaya may nakapasa sa anak nila na nag-top halimbawa sa exam, cum laude, o di kaya nakapasa sa bar exam. Walang masama na mag-congratulate ka sa kanila. Ito ay sa mga makamundong bagay. Wag lang pagdating ng Disyembre, sasabihin mo rin Merry Christmas. Di kaya sa January, sabihin mo rin na Happy New Year. O di kaya maki-Valentine's Day ka rin. Maki-Mother's Day ka rin. Yun ay related lahat sa mga okasyon nila at diniya. Mga panrelihiyong mga okasyon nila. Walang masama na magpagamot ang Muslim sa mga hospitals nila. Sa kondisyon na dapat may katiyakan ng Muslim na sila ay mapagkakatiwalaan. Huwag ka lang pumunta sa mga albularyo. Dahil sa halip na gamot ang hinahanap mo, lunas ang hinahanap mo, ay baka madamay ka pa sa yung may mga albularyo na ang daming mga ritual na ginagawa. Kung ano-anong mga proseso pa ang ginagawa na hindi mo naman makita yun sa mga hospitals. Pero kung halimbawa certified talaga na doctor, certified halimbawa na manggagamot yung gagamot, walang masama na makipag-deal sa kanila ang mga Muslimin. Dadako tayo sa lesson 4 natin.
At siguro hatiin natin ito sa dalawa. Una, ang mga usapin patungkol sa mga sahaba at ang karama ng mga wali. Ganon din ang babala laban sa pagkakawatak-watak. Kabilang ito sa mga usul ng Ahli Sunnah wal Jamaa. Lahat nito na pinag-usapan natin ngayon, kabilang sa mga pangunahing pinaniniwalaan sa akida ng Ahli Sunnah wal Jamaa ang usapin patungkol sa mga sahaba. Unahin natin ang usapin patungkol sa mga sahaba. Anong karapatan ng mga sahaba? Number 1, sino ang mga sahaba? Pangalawa, ano ang kanilang mga kalamangan? Pangatlo, pag-usapan natin ang antas ng mga sahaba. Ganon din, pag-usapan natin ang higit na mataas ang antas niya mula sa mga sahaba. Ganon din ang kanilang karapatan. Number 1, ang sahaba, ang definition nito, ya ikhwa, sinasabi ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, ang sahabi, man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Sino man ang nakasama niya, nakapiling niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, naniwala siya sa kanya, nanampalataya siya sa kanya, sumunod siya sa kanya, at doon na siya namatay. Sa pagsabi natin nakasama niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, labas dito yung mga hindi nila nakasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pagsabi natin na naniwala siya sa kanya, labas dito sino? Yung mga hindi naniwala sa kanya. May mga tao noon na nakasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ayaw nilang maniwala sa kanya. Namatay na lang sila, nakafir sila. Patawag mo silang sahabi? Hindi. Hindi. Ganon din, kailangan yun nang ikinamatay niya. Labas dito ang mga nagmurtad. Yung mga Muslim na sila sa panahon ng Rasulullah, pero bumalik sila sa pagano nila. Ano ang kalamangan ng mga sahaba o fadailus sahaba radhiyallahu ta'ala anhum? Number 1, sila ang pinakamabuting tao pagkatapos ng mga propeta. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ang pinaka-the best sa lahat ng generations ay yung panahon ko, yung henerasyon ko. Pagkatapos yung sumunod sa kanila, panahon ng mga tabi'i, ng mga sahaba, pagkatapos yung tabi'in. Ganon din kabilang sa kalamangan ng mga sahaba, kabutihan ng mga sahaba, lahat nila ay matutuwid o udul. Lahat ng mga sahaba ay good record lahat. Bakit? Sino nagsabi? Nag-good record sila lahat. Sino ang nag-recognize sa kanila? Allah subhanahu wa ta'ala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Mga naunang nag-Muslim, yung mga muhajirun, wal-ansar, والسابقون الأولون, yung mga naunang nagsipag-Muslim, nagsipagyakap sa Islam, na tumulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga muhajirun at saka mga ansar, at yung mga sumunod sa kanila, radiyallahu anhum, kinalugdan na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat nila ay nagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waradu'an, gustuhan din nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. At marami pang verses sa Quran ang magpapatunay na ang mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum ay mga matutuwid na mga tao. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Ganon din, kung titingnan natin yung maratib ng mga sahaba, mas lamang sa kanila ang mga muhajirun kumpara sa mga ansar. Ang mga sahaba, nahati sila sa muhajirun at saka mga ansar. Sino ang mga muhajirun? Sila yung mga nag-migrate mula sa Makkah patungo sa Madina. Ang ansar, sila naman yung mga nag-entertain ng mga nag-migrate galing sa Makkah. Sila yung mga naninirahan sa Madina na nagpakita ng kagandahang loob sa mga nag-migrate patungo sa lugar nila.
Sa aqida ng Ahli Sunnah wal Jama'a, mas lamang ang mga muhajirun. Dahil bakit? Dahil sila, ibinuwis nila ang lahat. Mas malaki yung karanasan nila. Mas matindi yung napagdaanan nila. Mas matindi yung sakripisyo nila. For the sake ng Allah subhanahu wa ta'ala, alang-alang sa Islam. Ganon din, mas lamang ang mga naunang gumastos bago ang kasunduan sa Hudaybiyah at nakibaka. Ano ibig sabihin nito? Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya sa Quran Al-Karim, yung mga naunang nagnafaka, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan. Hindi magkapareho, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga gumastos, nag-sacrifice bago pa man ang fath. Ibig sabihin yung Hudaybiyah ang tinutukoy dito. Dahil ang fath, ang Hudaybiyah, pinangalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala na fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Kailan ito bumaba? After ng Ghazwat Hudaybiyah. So yung mga naunang nag-Muslim, mga pioneering, first batch, kumbaga, mas malaking karapatan nila. Karapat dapat silang irespeto. Ganon din, mas lamang ang mga nakipaglaban sa Badr. Ilan ang dami nila? Sino nakakalam? Ilan? Taas ang kamay, ano makasagot? Taas ang kamay. Ilan pa, Jay? 330 daw. Mayroong ibang sagot? 30 o 13? 13 o 14? 300 plus. Ang mahalaga, 300 plus. Kasi magkaiba yung mga riwayat. Ganon din, mas lamang ang mga nabilang sa mga Bay'atul Ridwan. Sino yung mga kasama sa Bay'atul Ridwan? Kailan ito nangyari, ang Bay'atul Ridwan? Anong taon? Fi sanati sabi'a min al-hijra o fi sanati sadisa. Ika-6th year ng hijra. Sa Hudaybiyah. Nung nabalitaan na si Uthman ibn Affan ay namatay na. Pero chismis lang pala, marites lang. So ang ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inipon niyang lahat ng mga sahaba at sila ay nag-pledge. Nangako, sumumpa ng suporta nila, ng full support nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipaglalaban nila ang Islam. Ipagtatanggol nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit paanong mangyari. So doon ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala yung talata sa Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Katotohanan, minahal na ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinalugdan na ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga mu'minin, yung mga mananampalataya na sumumpa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ilalim ng punong kahoy. Subhanallah. Tayo, nasaan tayo ngayon? Ilalim ng punong kahoy, nasa ilalim ng, mashallah, isang napakagandang hall na may aircon pa, na may malaking TV screen pa, projector, may kape pa, subhanallah. Pero sila, radiyallahu anhum, kinalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Dahil nakita na, alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang laman ng mga puso nila. So ang lahat ng nagbaya sa Bay'atul Ridwan, maada sa isang tao sa kanila na munafiq, lahat nila ahlul jannah. Lahat nila ay udul. Lahat nila ay makatarungan. Kaya hindi pwede na magsalita tayo ng masama sa kahit ni isa lang sa mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero sino yung mga kumbaga, elite sa kanila, pinaka-high ranking sa kanila? Number 1, ang may malaking karapatan ang mga 4 na mga khalifa. Sino sila?
Abu Bakar. Sino pa? Umar. Sino pa? Si Uthman at saka si Ali. Pagkatapos, ang mga binalita ang makakapasok sa Jannah. Anong tawag sa kanila? Al-Mubashsharuna bil Jannah. Taib. Ganon din ang Ahlul Bait. Yung kapamilya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na pinagbawalang tumanggap ng sadaqah. Ganon din ang anong karapatan ng mga sahaba? Anong right nila? Number one, mahabbatuhum. Tungkulin natin na mahalin natin sila. Ha? Hindi yung kasuklaman sila. Hindi yung magtanim ka ng galit sa kanila. Sila ang nakipaglaban, alang-alang sa iyo. Kung wala, hindi dahil sa mga sahaba. Muslim tayo ngayon, hindi. Sa palagay ninyo, kung hindi dahil sa kanila, makakarating sa atin ang Quran? May mabasa tayong sunnah? Wala. Kung hindi dahil sa kanila, hindi darating sa Southeast Asia, ang Islam. Sino pa lang napalaganap ng Islam? Hindi dahil sa kanila. Ganon din karapatan ng mga sahaba, tungkulin natin ang pagkakaroon ng malinis na kalooban at pananalita patungkol sa kanila. Salamatu as-sadr wal lisan. Dapat wala kang masabi sa kanila kung hindi kabutihan. Wala kang masabi sa henerasyon nila kundi pawang mabuti. Huwag kang magsalita sa kanila kagaya ng ginagawa ng iba, pinupolitiko maging ang mga sahaba. Sila daw ay gusto nila maghari sa mundo. Gusto daw nila na sakupin yung lahat ng bansa. La. Sila lumikas mula sa Madina, pumunta sa iba't ibang lugar para ipalaganap ang Islam. Iba sa kanila, ang mga libingan nila nandoon. Ang iba naging martir. Ganon din, karapatan ng mga sahaba, ang pagpigil mula sa pagbanggit ng anumang nangyari sa kanila. Al-imsaku amma shajara bainahum. Di pwede na meron mang naging problema sa pagitan ng mga sahaba, ang pag-uusapan pa. Khalas, tapos na yun. Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tapos na yung panahon na yun, ng mga sahaba. Pinatawad na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil ang isa sa mga paa nila ay nasa Jannah na. So, bakit mo pa pag-uusapan? Ganon din ang pagtalikod sa pamamaraan ng mga Rafida at Nawasib. Kabilang sa karapatan nila, huwag kang gumaya sa kanila. Yung mga ganon. Sino yun? Dapat ay huwag kang gumaya sa mga ganitong grupo ng mga tao. Ganon din yung mga tao na sinisiraan ng mga sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Dadako tayo ngayon sa mas'ala patungkol sa al-karamat at mga awliya. Binabanggit ito ng mga ulama ng aqida dahil kabilang sa aqida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah ang paniniwala sa mga karamat. Binabanggit din natin ito, kailangan natin itong malaman, lalo na ngayon sa panahon na marami ng scammers. Maraming nagpapanggap ngayon na wali daw siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga sanggoko, ginaganon yung tao, tapos lahat nila matutumba, nakukurente. Nanginginig. Tapos, may kapangyarihan manggamot. May kapangyarihan na tumawid sa apoy, maglakad sa tubig. Lumilipad sa himpapawid. Lahat nito ay mga gawain ng syaitan. Dapat malaman natin kung ano ang tinatawag na karama. Ano yung mga di pangkaraniwang pangyari na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga awliya, sa mga propeta, at sa kanyang mga matitinong mga alipin. Sino ang wali? O ano yung pinagkaiba ng karama at saka ng mu'jiza? Ang mu'jiza, ito yung mga di pangkaraniwang pangyari na nagaganap sa kanino? Sa mga propeta. Ang karama, lahat ng mga di pangkaraniwang nangyari sa mga
Sino mang mga matitinong Muslim maliban sa mga sahaba, maliban sa mga anbiya, sa mga propeta. Mga propeta, meron sa kanila ang biniyak niya ang dagat. Sino? Musa alayhis salam. Meron sa kanila ang ginagamot niya ang bulag. Sino? Si Isa. Meron sa kanila ang itinapon, hinagis sa isang bundok ng apoy at hindi nasunog. Sino? So, lahat nun ay mu'jiza. Kabilang din sa mga mu'jiza ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lumakad siya papunta sa Palestine sa loob lang ng isang gabi. Yung pag-isra niya, na hindi yun matanggap ng maraming mga Quraysh. Kufar ng Quraysh, di ba kapaniwala? How come na mapuntahan, sabi nila ni Muhammad, Palestine, na kami, sabi nila, biyahero kami, manlalakbay kami. Ilang buwan namin yun, binabagtas ang Palestine, ang Baitul Maqdis. Pero siya, sa loob lang ng isang gabi. At nung tinanong nila si Propeta Muhammad, i-describe mo sa amin ang Baitul Maqdis. Ipinakita sa kanya ng Allah na parang mayroong flat screen sa harapan niya. Dinescribe niya sa kanila. Mu'jiza yun. Milagro ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At marami pang mga mu'jizat ang nangyari sa kanila. Lahat nun nagpapatunay lamang na sila ay mga sugo galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang waliya, ikhwa, lahat ng nananampalataya na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang maikling ibig sabihin lang tinatawag na wali. Kapag makakita ka ng isang lumalakad sa apoy na hindi nagsasala, wali yan o hindi? La, ha? Kapag nakakita ka ng isang tao lumilipad sakay sa carpet, pero sumasamba sa taong nasa libingan, matawag mong wali o hindi? La, syaitan yun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Nakalimutan ko yung karugtong ng aya na ito, na yun ang point natin dito sa aya na ito. Alamin ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga awliya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala na silang takot pa. Wala na rin silang kalungkutan pa. Ang khawf, lahat ng takot, ibig sabihin yung kinabukasan. Aalisin yun sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil, khalas, mamatay man sila, dyan na. Wala na rin silang kalungkutan. Yung mga nauna, khalas, makakalimutan na nila yun. Isa itong biyaya ng Allah sa isang mu'min. Ang awliya ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong reward sa kanila. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Sino sila? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Naniwala sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, nananampalataya sa Kanya, at may takot sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusunod nila anong batas ng Allah. Sinusunod nila ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero kapag may makita ka na nagpapanggap, nagkiklaim na wali daw ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero nagdidisko, sumasayaw, umiikot, nang hindi mo maintindihan anong iniikot niya. Gumagano ng ulo. Di mo naman maintindihan anong ginagawa niya. Rock and roll. Wali yun o hindi? La. Ang wali ng Allah subhanahu wa ta'ala, stick sila sa sunnah. Ang wali ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Sheikh Al-Albani rahimahullah, a'zam karamat, pinakamatinding karama, sabi niya, ng awliya ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-istiqama. Yung matuwid ka, multazim ka sa din, sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero yung tao na maraming violation, umiinom ng alak, paano siya maging wali ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi niya sinusunod ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mas marami pang bid'a na ginagawa niya. So yan lang ang simpleng paraan para malaman mo ang legit at saka hindi legit na wali ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo, ang tao na yan, sinusunod niya ang batas ng Islam o hindi? Yung mga nagpapanggap na kapag binaril daw sila, hindi sila matablan. Barilin mo ako, sabi niya. Kahit pa ilang bala.
Maniwala ka sa ganun? Hindi. La. Walang ganun. Demonyo. Ano ang karama? Ang karama, mga hindi pangkaraniwang bagay na pinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga alipin bilang pagpaparangal sa kanya at bilang patutuo sa propetang sinusunod nila. Minsan may mga awliya ang Allah subhanahu wa ta'ala na may nangyayari sa kanilang di pangkaraniwang bagay na mag-prove yun na yung advocacy nila, yung mensahe nila ay nagpapatunay na sila ay mga makatotohanan. Gaya ng ano? Gaya ng nangyari sa mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Nangyari sa kanila na yung kabayo nila ay tumawid sa dagat. Ganon din sa ilog. Ganon din yung nangyari kina Khalid ibn al-Walid na binagtas nila ang Iraq papunta ng Sham sa loob lang ng ilang araw na imposible yun sa panahon noon. Kaya nilang baktasin yun. Kasi ganun kabilis. At marami pang mga nangyari sa kamay ng mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum na mga di pangkaraniwang pangyayari. Na nagpapatunay yun na yung dala nilang mensahe, yung advocacy nila ay makatotohanan. Na hindi sila mga taong naghahanap lang ng mulk, naghahanap ng kaharian. Pero sila, ang ipinagtatanggol nila, ipinaglalaban nila, ay kung ano ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karamat ay nahati sa dalawa, o sa kakayanan at sa epekto. Ganon din sa mga kaalaman at pagkakatuklas. May mga tao na binubuksan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pangunawa. Kung minsan, meron ding ibang tao na natutuklasan nila ang isang bagay. Nadidiscovered nila, sabi nila, ang tao na ito, yung tinatawag na firasa. Sa unang tingin pa lang, malaman niya na, binya, ang tao na ito, reliable. Ang tao na ito, hindi reliable. Ganoon din kung minsan, binubuksan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng kaalaman. May mga ulama, magtataka ka, subhanallah. Basahin mo yung mga books nila, titingnan mo yung mga achievements nila, sa loob lang ng ilang taon, ng pamumuhay nila sa dunya, ang dami nilang naiambag. Kagaya ni Imam An-Nawawi, gaya ni Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullah. Magtataka ka, kung i-divide mo yung yung lifespan na itinagal nila dito sa dunya at saka yung laki ng effort na naiambag nila sa Islam, imposibleng magawa nila yon. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala binigyan ng baraka ang buhay nila, ang mga panahon nila, kaya nakagawa sila ng ganun na accomplishments. Ito, inshallah, tatalakay natin bukas, al-hadar min at-tafarruq wal-iftiraq. Hanggang dito na lang muna tayo. At bukas, inshallah, subhanahu wa ta'ala, last session natin. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.